Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Dina. Sumulat ako para ibahagi ang kakaibang karanasan ko nung college sa Southeast Luzon. Ayan na naman. 10 years na ang nakakalipas. Hi, mamaya na kayo tumawag, ako ay nagtatambalan. Nakasalag pa po ang lechon mamaya. Mamaya buksan, ha? Oo, mamaya, ha? Storbo. Eto na. 10 years ago na ang mga pangyayaring ito, pero kapag panahon ng katatakutan, hindi pa matapos. Pagod na ako sa mga gulat ko, guys. Sabi ng mga tambulanista, hindi namin kayo tatantanan. Oh my gosh. Magpapadala kami ng nakakatakot na kwentuhan. Ano to? Hanggang kailan po tayo ganito, ha? So, scary story na naman. Kala ko naman, kakaibang karanasan nung college. I mean, inspirational, yung mga student life, gano'n. Kakaiba din naman yun. Oo. Ito itong mga to. Pero sige na nga. lang, nakaka-excite to. Okay. As a student assistant, when I was in second year college, I was assigned sa library. Yung library nasa basement ng campus. Bakit nasa basement yung library? Bakit may basement kasi? Bakit ganun? Parang nakakatakot na nga yung library. Iniisip ko pa lang yung library, natatakot na ako pag tahimik. Pag nilagay pa po sa basement. Gawin natin parking ngayon, ha? Diba? Sabi ng campus, bakit pala decision kayong dalawa? Kayo ba ang architect? Anyway, sa taas nung library na nasa basement ng campus, may matandang puno ng balete. Sabi ng janitor, tuwing madaling araw, parang may naglalambitin ng mga baging ng balete. Hanggang 9 p.m. ang duty ko, pero 7 p.m. pa lang, kumakaripas na ako ng takbo palabas. Paano naman kasi? Naglalaglagan ang mga libro from the shelves. Pakiramdam ko din, may nakatitig sa akin kahit wala namang tao. Akala ko kapag gabi lang ako mahihirapan. Hindi pala. One morning habang mag-isang naka-duty, kukuha sana ako ng monoblock chair sa stockroom. Katabi ng stockroom yung computer room. Nakasarado, pero dahil glass mula bewang pataas, kita yung loob ng room. Imagine ko na. Wala pa naman, natatakot na. Wala naman natatakot. Hindi naman kami takot. Wala kayong natatakot. Pagdaan ko papunta sa storage room, nakita ko na may babaeng nakaupo at nakaharap sa computer. Naka-all white yung babae. Baka uniform. Nursing school ata to. Huwag tayo kagad matakot. Kinuha ko pa din yung upuan at nang tanungin ko yung guard kung alam niya ba na may babae sa computer room, sinenyasan lang ako na tumahimik na lang. Ay. Baka jowa nung guard. Baka tinatago sa loob. Baka, oo. Sabi niya. Kasi ipagkalat mo nga naman. Correct. Huwag kang maingay. Nandiyan ang shubit ko. Ganon. Dahil gusto ko naman ng katahimikan, nag-resign ako sa pagiging student assistant. I was most of the time in the boarding house. Yung tinitirahan ko, puro coconut trees yung harap. Tas sa gilid, may mga madre kakao, gabi at kamote. Sa di kalayuan, may balon. Kapag walang tubig, doon ako nag-iigib.
First year pa lang, nakikita ko na yung babaeng nakaitim na bestida at itim na belo sa tabi ng balon. Ba't nakabelo? Iigib lang naman ng tubig. Baka partner, pinoprotectionan niya yung kanyang gluta. Diba? Kasi kung ako yan, partner, tapos napapagluta ako, diba? Magbibelo ka rin. Magbibelo din ako. Kahit mag-iigib ng tubig. Huwag tayong kaagad natatakot. Okay. Nung una, natakot ako actually. Pero dahil lagi ko siya nakikita, naging parang normal na ang presence niya. Minsang may trangkaso ako, tumagos siya sa pinto ng kwarto at pinagaling ako. Parang ayoko may magpagaling sa akin ng ganyan. Parang lalo tayo magkakasakit. Kaya nga. Parang mamamatay na nga na maagi. Ikaw ba naman tumagos? Diba? Tumagos sa pader tapos pinagaling ka, diba? Ayoko ng ganon. Bakit? Hindi ko pa din nakita ang mukha niya dahil takip ng belo. Hindi lang noon niya ako tinulungan. When I was in 4th year, kinailangan kong gumawa ng feasibility study sa isang major subject. Wala namang thesis sa course ko pero kailangan kong sumalang sa defense. A week before the defense, nag-wish ako sa Black Lady na sana wala kaming defense sabay hulog ng coin sa balon. By some miracle, yung mga panelists yung sumasagot sa kapwa nila panelist when I presented my feasibility study. Na-cancel din yung defense sa isang major subject dahil pinaasikaso sa amin ang requirements for graduation. Bilang pasasalamat, bumalik ako sa balon at naghulog ulit ng coins. Nung graduation ko, pumunta ang nanay at kapatid ko sa boarding house. Ipinag-drive sila ng asawa ng pinsan ko. Pumunta kami sa campus for my graduation habang yung driver natulog muna sa boarding house. Gising na siya pero medyo balisa pagbalik namin. Kwento niya, nagising siya dahil may maganda at maputing bata nagsalita at ang sabi, si Kuya. No! Grabe yung compilation ng lahat ng takot ko netong season na to, ha? Alam na talaga, pag kinompile nyo talaga ng bonggang-bongga. Dapat, mga ilang taon ka ngayon? 43. 43. Pagdating ng mga 46, magtatawag ako ng nurse. Nakaabang sa labas. Hindi, pagdating ng 46, wag na tayo magkatatakutan stories, partner. Mayroon ka pang 3 taon para gawin to. Meron pa po kayong 3 taon para magpadala ng mga kwento katatakutan. Nagbibigay na po kami ng taning sa mga katatakutan stories. Sa 46, bawal na. Yan, kasi pag nag-47 na po si Nicole, may nakaabang na pong nurse dito sa labas ng booth namin. Diba? May stretcher agad. Ayaw natin yan. So anyways, kwento ni Kuyang driver, may maganda daw at maputing bata na nagsalita at ang sabi, si Kuya tulog pala. Tinanong ako kung kilala ko yung bata at ang sabi ko, hindi. Pero bago kami umalis, kinuha ko yung candies na nasa bulsa ko maghapon at iniwan ko sa lamesa. Habang sakay ng kotse paalis ng boarding house, sinabi ng nanay na kinikilabutan siya sa balon sa di kalayuan. Tinanong niya if I feel the same. Hindi ako nakasagot agad kasi saktong dumadaan kami sa gilid ng balon. Nakakanervous. Nakakalugo! Dumadaan pa lang. Dumadaan lang, natatakot na. Yon. Kita-kita ko yung babae nakadamit at nakabelo ng itim. Kasama yung maputing bata. Nawaring nagpapaalam din sa pag-alis ko sa lugar na yon. I did not look back. Hindi na din ako bumalik sa boarding house since then. Kahit naman siguro sino, hindi nagugustuhin bumalik pa. Hanggang dito na lang Nicole and Chris. Sana po ay hindi nalaglag ang mga puso ng listeners ninyo habang nakikinig sa kwento ko. Ang inyong tambalanista, Dina.
Ano ba yan? Ako din, di na ako babalik doon. Di na rin ako makikipag-usap. Hindi ako yung parang yung, di ba may mga ganong kwento, yung kapag yung nanghihingi ka, or di ba, yung mga kapalit. May kapalit yun, nakakatakot. Di ba, mga ganon. Hindi na kwento, no? Alam mo, baka may kasunod pa yan. Ay, grabe. Ikwento mo sa amin, Dina, ano na nangyari nung pagkatapos mong graduate? Mali mo, bago mo lilipatan, may panibagong balon ulit. Oo, di ba? Sa Balon, gitna ng bahay. Lumilipad. Ako ay may balon. Lumipad sa langit. Ay, nakakaloka! Gracious. Pero kung ako yung partner, hindi yung para Pero ako inisip ko kung halimbawa Mama Mary, pero parang nakaka-boycott naman kung lumulusot sa pader. Di ba kasi kung nakakapagpagaling, di ba? Ayan. Hindi ko mawari. Yung mga kwentong balon talagang may Alam mo, partner, yung The Ring. Yan yung first na nakakatakot para talaga sa akin, partner. Yung The Ring. Di ba galing din yung sa balon? Correct. Ba't pa kasi na-invento nyo yung balon? Yung mga Hindi nyo ba alam na sa mga makabagong panahon nakakatakot yung mga pinagagawa nyo? Kaya nga. Diba? Tsaka wag ka daw titingin sa mga balon, diba? Oo nga. Wag ka daw titingin. Kasi sige mo, ang lalim kasi ng hukay niyan. Diba hindi mo nga matanaw yung ilalim kaya yung iba naglalagay ng coin. Correct. O naghahagis ng coin para malaman nila kung may tubig o wala. Oo, pakikinggan nila Kasi hindi nila kita Oo. Diba? Sa sobrang lalim ng balon. Yan yung mga sinasabi nating mga matatalinhagang mga bagay-bagay. Bakit may balon? Tsaka parang ang daming scary kwento ng mga balon. Like, kunyari, dun, di ba may ganon? Meron ako napanood na ganyan na dun pala kaya pala madaming katatakutan na nangyari sa area. May mga bata pala dun tinatago hanggang sa namatay na yung mga bata. Mga ganon. Takot. Diba? Pero, syempre, kwento yun ng kaibigan ko nung lasing siya. Gusto niya nang bumida dun sa inuman. So, wag po tayo matakot kasi hindi po natin alam kung totoo po ito. May maibang kalang ng kaibigan mo kaya kwento ng gano'n. Bangka-bangkaan lang, di ba? Ganun. So, wag tayong matakot agad. Pero talaga, generally, ang mga balon nakakatakot. Pati din naman kapag kumuha ka ng tubig dyan malinis ba yan? Di ba may lupa dyan? Di ba? Baka may makasama pang uod. Ganun. At saka, pag ako na-imagine ko, kasi nung panahon siguro na ginagawa, napapakinabangan ng mga tao nung unang panahon, very risky siya. Di ba, kasi may mga bata nga ngayon na naglalaro sa katabi ng kanal, natatakot na tayo for them. Totoo. Kasi nakukuha pa natin sila, kahit alam natin na masasave natin sila, pero pag balon, parang ang hirap. Walang means of rescuing kung sino man yung nandun. Kasi posible na yung magre-rescue, maput at risk din. Mga diba? O kaya yung tipong hindi mo alam na may nalaglag palang bata. Correct. May nalunod na palang aso doon, o kung ano man. Tapos kukuha ka pa ng tubig doon. Kasi inumin mo. Diba nakaka-boycott din naman? Diba nakakatakot yung mga ganong klase ng kwento. Hindi nyo ba alam na sa panahon ngayon, sa modernong panahon, yan po yung impact ng ginawa nyong balon. Yan, ganyan. Sa modernong panahon, hindi na po siya nakakatulong sa mga mahihina po ang loob. Sa mga takot sa dilim. Sa mga mag-isa ngayon sa boarding house. Yan. Diba? Dati confident sila sa boarding house nila. Ngayon hindi na. Nakakatakot. Pero ang galing-galing na nung mga naka-invento din ng balon. Sabay binawi. Kasi nakatakot baka mamayan mag-alma yung mga kaluluwang namatay na doon, partner. Sabihin nila. Sinisisi nyo pa kami. Correct. Nabiktima na nga kami ng balon na to. Tapos kami pa yung di ba, hindi bida. Mas ginawa nyo pa kaming masama. So, bali joke lang pala ang lahat, di ba? Okay na okay talaga yung mga gumawa ng balon. Oo nga, kasi mahirap na. At galing sa ilalim ng lupa, sigurado na fresh ang water dyan. Pinaliktad lahat. Daming ang taong talagang nakinabang sa mga balon nun. Sipin diba? mo walang tubig. Paano na lang po ang paghuhugas? Paano ang pagligo? Ang pag-nourish sa katawan. Diba? Paano magiging malinis ang paligid kung walang tubig na mapagkukunan? Ganun. Dahil sa balon yan. Kaya thankful tayo na invento ang balon. Diba? Natatakot-takot sa mga balon. Ay, nako, nakakaloka. Totoo. Ano yung anong parte ng bahay ang kinatatakutan mo, partner? Ako, pag nalaman kung may basement talaga. Oo, parang kakaiba pag may basement. Bakit kailangan pumunta ng ilalim? Kaya nga, anong meron? Parang, tsaka di ba yung mga basement, yun yung mga taguan ng mga whatever kasi may emergency. So for example, sa mga lugar na uso yung mga tornado, so meron talaga silang basement sa bahay nila kasi pagka may tornado na dadating, yung basement is the safest place. So may feeling ka kagad na kahit na safe place siya,
may emergency, so may dahilan kung bakit ang nega. Oh. Sa madaling salita, ang Oo, nega oo. ng energy ng basement. Correct. Pala desisyon. Oh, di ba? Diba? Pero totoo, kahit anong Basement, maski naman, attic. correct, attic. Maski naman, buti na lang wala kaming attic, wala rin kaming basement. Pero meron kayong addict. Meron din. Ako. Addict sa pagkain. Addict sa jowa. Yan, diba? yan. Pero yung mga tsaka nakakatakot, hindi lang literally yung mga, dahil may basement, tas parang feeling natin may mga ganap sa basement. Yung kapag halimbawa, nagpa-park ka sa isang building, tas umabot na ng basement 7, hindi ako makahinga. May feeling ako na, nasa ilalim na tayo. Paano kung magkaroon ng emergency? Correct. Ang lalim-lalim. Hindi mo napapansin. O kaya hindi mo mag-shutdown yung ilaw, yung kuryente. Paano ka akit ng pitong diba? Pitong palapag yun bago ka makapunta sa sa ground. sea level o sa ground. Diba? May mga ganun. Nakakatakot. Ay, naku, yung mga gumagawa talaga ng basement. Charot, diba? Nanisilit. Pero maganda actually yung basement. Isipin mo kung walang basement. Naku, paano ang mga makakapag-park ang mga tao, Oo. diba? Ang dami pa namang may sasakyan. Kahit walang pang parking. Buti na lang may mga basement. Kasi sagot talaga yan sa problema sa parking. Ayaw lang matakot. O sa mga kabisya, maraming salamat sabay pagkulitan sa amin ngayong araw na ito. Sana hindi kayo masyado natakot. At sana po, tulad na lagi namin pinapaalala na laging tatandaan na to always. Ayan. Bilang malungkot na yung background music. To always put on the full armor of God. Yeah. Diba? Our best armor is prayer. Exit na po kami. Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!